So, salamat sa Panginoon. Ang ating tema sa buwang ito ay patungkol po sa dugo po ng ating Panginoon, sa ang kapangyarihan, no, ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Amen. So, the power of His blood. Amen. Dito po sa Romans chapter 5 verse 9, sinabi po roon, since we have now been justified by His blood, how much more shall we save from God's wrath through Him? Amen? So, salamat sa Panginoon sapagkat bagamat tayo ay makasalanan, ang mundo makasalanan, salamat sa Diyos sapagkat binigay pa rin niya ang kanyang bugtong na anak na si Panginoong Jesucristo para po tayo iligtas po dito sa sinasabi pong wrath of God. Amen? So, bago po lahat, nais ko po munang anyayahan po muli ang lahat na tayo po tumayo para po sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos, Ama, muli po kami, O Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito, O Diyos. Lord, marami po kami mga pagkukulang, marami po kami mga kasalanan na nagawa po namin, O Diyos, sa aming buhay, maging sa mga oras na nakalipas, minuto, Panginoon, Lord, marami po kami, Panginoon, nagawa na hindi po kayo nabigyan ng kaluguran, O Diyos. Kaya, Ama, sa oras na ito, siyasatin mo ang aming puso. Lord, search our hearts, Panginoon. Cleanse us, Panginoon, for all, Panginoon, of our unrighteousness, O God. Sinabi mo sa mga salita, O God, sa 1 John chapter 1, verse 9, Panginoon, O Lord, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us for all unrighteousness. Kaya, Ama, sa umaga pong ito, O Diyos, Lord, wala pong kabuluhan ang aming pagpunta rito, O Diyos. Kung hindi po kami, Lord, maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa biyaya, sa oras nito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, O Diyos, na kami po ay iyong nilinis, Panginoon. Lord, sa pamamagitan ng dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, para po kami mabigyan, Panginoon, ng kapatawaran sa aming makasalanan. And today, Lord, aming pong Panginoon, binababa ang aming sarili at ikaw pong aming itataas. Hayaan mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, sa bawat puso, O Diyos, sa bawat tainga na makikinig, Panginoon, ng iyong mensahe, O Diyos. Lord, ito po ay may kapangyarihan, O God. Lord, natatagos sa aming mga puso, O God. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay sharper, Panginoon, than two-edged swords, Father God. Ito po ay tatagos kahit sa kabuturan ng aming mga buto, Panginoon, O Lord. Salamat, O God, sa mga oras nito. Lord, binababa ko po ang aking sarili. Lord, ano man ang aking sasabihin, Lord, ito po ay may kapangyarihan lamang na nagmumula sa iyo. Panginoon, override, Panginoon, may preparation, O Lord. Salamat, O Diyos, ng iyong mensahe ang patuloy naming maranasan sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Muli po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Yun na po ba ang pinakamalakas na palakpak natin sa Panginoon? O mayroon pa dyan? Amen. Hallelujah. Praise God. So, ang ating pong tema, the power of His blood, ito po yung ating pong tema this month of May, no? Patungkol po ito sa ating pong ating Diyos, no? Wala pong ibang pinakita rito kundi ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagliligtas sa atin lahat na mga makasalanan. Amen? So lahat po tayo, sinabi po ng salita ng Diyos, ang lahat po ay nagkasala at hindi po makaabot sa kaharian ng Diyos. Amen? So kaya po, salamat sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon, ipinakita niya, i-demonstrate ng ating Diyos, Ama, ang kanyang pag-ibig na sinabi sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Those who ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen? Dito po pinatunayan ng Diyos na mahal nga niya, hindi lang po niya sinabi, hindi lang niya sinabi na salita lamang po na mahal niya ang tao, ang makasalanan, pero pinakita niya, dinemonstrate niya kung papaano po yung pag-ibig na sinasabi ng Diyos Ama. Ipinakita niya, ipinadala niya si Kristo. Kaya po, nabuhos po ang dugo ng ating Panginoong Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan po natin muli ang Diyos. Hallelujah! Salamat po mga kapatid, sapagkat mayroon po tayong Diyos na nagmamahal sa atin, na hindi na po natin mararanasan sa lahat po, sa inyo, sa atin lahat, na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay. Ang sinabi dyan, hindi na natin mararanasan ang wrath of God sa ating mga buhay. Amen?
Dati pupunta tayo sa impyerno. Nung tinanggap natin, nung maniwala, nung manampalataya tayo na si Kristo ay pumarito para tubusin tayo, namatay siya, and after 3 days, nabuhay para sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah, praise God. So, ang ating pong title sa ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa the cost of the real forgiveness. Ang forgiveness po mga kapatid, hindi po madali. Kahit sa ating buhay po, sa ating pong sarili. Kapag tayo po ay nagkasala, kapag tayo po ay nakakumit ng kasalanan sa ating kapwa, ang pagpapatawad po, yung kapatawaran ay siya po ang pinakamahirap na gagawin, na ginagawa po natin, na gagawin po natin. Amen? Napakahirap magsabing sorry. Ang iba sinasabi na lang po na okay lang, just let it go. Hindi niya nasabi na papatawarin mo ako. Amen? Ang iba naman po sinasabi na it doesn't matter. Amen? Lilipas din yon, di ba? Hayaan mo siya. Lilipas din yan, lalapit din yan sa akin. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin ang sinabi po ng ating Diyos, kung titingnan po natin ang ginawa po ng ating Panginoon Kristo para mabigyan tayo ng kapatawaran, mahango tayo sa nagaantay, no, na impyerno sa atin. Hindi po madali. Amen? Hindi po madali mga kapatid ang pinagdaanan po ng ating Panginoon Kristo. Ang scriptures po ay nagsasabi, no, na forgiveness is never cheap. Amen? Hindi po mura ang pagpapatawad. Amen? Bakit po nasabi ko po na hindi po mura ang pagpapatawad? Hindi po madali, mga kapatid. Napakahirap gawin. Pero ginawa po ito ng ating Panginoon Kristo para mabigyan tayo ng buhay na masagana. Ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang dyablo ay pumarito upang magnakaw, upang sumira at pumatay. Pero ang sinabi ng Panginoon Kristo, I'm coming, pumarito ako para bigyan kayo ng buhay na masagana. The problem, mga kapatid, is yung sinabi ng Diyos that I will give you ano ba tawag noon? Yung life na masagana, ang tawag noon? Abundant life. Amen? Salamat sa mga ng English, no? Mahina lamang po kung mag-English. Sinabi ni Kristo na, pumarito ako para bigyan kayo ng buhay na masagana. I'm coming here to give you abundant life. But the problem is, hindi natin na-enjoy yung buhay na masagana sapagkat mayroon tayong mga daladala, mga bit-bit na kasalanan sa ating mga puso. Amen? Hindi natin na-enjoy ang kapangyarihan ng Diyos. That's the reason why the Bible is very clear na ang pagpapatawad, ang pagtubos sa atin ay hindi po madali. Amen? Ang iba po, ginagawa lamang po ito na light. No? Okay lang yan. Mag-move on na lang yan. Pero si Kristo po, ang Diyos po ay hindi po ganon. Amen? So, sa oras po ito mga kapatid, sinabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 22, sinabi po roon, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remissions. Kaya po natin pinag-uusapan ang dugo. Kanina, sinabi nga sa ating pong sa devotion, ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Sinabi niya kanina ni Sister Florence na ang kahalagahan po ng pagbuhos po ng dugo ng ating Panginoon Kristo is to, alisin tayo, no? For the remission of sin. Di ba? Para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay siya pong nagbigay sa atin ng forgiveness. Without the shedding of without the shedding of the blood, there is no remission or forgiveness. Bakit dito mas matindi ang ginamit na word na remissions kaysa forgiveness? Amen? Sapagkat hindi po basta-basta ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya po mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit kailangan natin na mag-focus sa salita ng Panginoon. Hindi po kailangan na tayo ay matagal man tayo mag-mature sa pananampalataya. Hindi po yun ang problema.
Ang importante na makarating tayo, maabot natin ang salita, na maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin ang salvation na meron tayo, kahit anong problema, anong pagsubok sa buhay, hindi tayo basta-basta matitibag. Amen? Hallelujah. We live in an age of forgiveness is often treated as inexpensive, mga kapatid. Ngayon, ang mga tao, lalo na ngayon ang mga young people, mga teenagers, napaka-light na sa kanila ang sinasabing forgiveness. Napaka-light na sa kanila ang pagkakilala sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing lahat. Pero mas marami po, mga kapatid, ngayon na hindi na binibigyan ng pansin ang salvation. Amen? Makikita mo sa kapaligiran natin, hindi lang dito sa Qatar, sa iba't ibang sulok ng mundo, makikita natin na ang iba ay hindi nila binibigyang pansin ang kaligtasan ng ating Diyos. Amen? Ano pa? So, yun nga sinabi ko kanina na ang lahat ng maraming mga tao na pinahayaan na lang kasi ang pagkakilala nila sa kaligtasan nito at sa pagpapatawad nito is very light lamang po. Unexpensive. It's cheap. Amen? Tandaan po natin na ang kaligtasan natin ay binili po ng sobrang mahal ng ating Panginoon. Hindi pira, kundi sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Amen? So, dito po sa Hebrews, sa ating pong binasa, sa Hebrews chapter 22, makikita po natin dito, mga kapatid, that forgiveness is always required a price. Sinabi po diyan, the real forgiveness demands a price. Amen? Ang totoong pagpapatawad ay kailangan. Hindi po ito nabibili ng salapi, hindi po ito nabibili ng kahit anong mamahaling bagay para mabigyan tayo ng kapatawaran. Amen? Bakit nasabi natin na sobrang mahal nito kasi buhay po ni Kristo ang pinambayad sa atin. Amen? Hindi po pera, mga kapatid. Hallelujah. Forgiveness, bago makarating sa atin ang forgiveness, ang kapatawaran, ang awa ng Diyos, ang grasya ng Diyos, dadaan muna. Kailangan muna may tumagas mo ng dugo para sa kapatawaran na yon, para makarating sa atin. Kaya po tayo nanampalataya sapagkat nakita po natin, naunawaan po natin kung bakit si Kristo pumarito. Naunawaan po natin kung bakit pinadala ng Diyos Ama si Kristo. Amen? Kaya po, madali na lamang po sa mga tao kapag nagbabasa ng salita ng Panginoon, madali na lang maunawaan kapag sila ay seryoso na pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Kung gaano kahirap, gaano kasakit ang pinagdadaanan ni Kristo para lang mabigyan tayo ng kapatawaran. Amen? So, blood had to be shed first. Amen? Kailangan, di ba, pinaliwanag ni Pastor Oliver kanina, na even sa pagbibigay, or ni Pastor Charles din kanina, na kung dati ang context kasi nitong Hebrews chapter 9 is about the forgiveness, the shedding of blood. Titingnan po natin, kumbaga sinabi nga din po dito na kung babasahin po natin itong verse 29, chapter 29 verse 22 or from verse 1, ito po ay isang kumbaga hindi po talaga itong totoo na makaalis ng kasalanan, kundi tatabunan lamang po sa pamamagitan po ng dugo ng mga hayop. Amen? Kaya po nila ginagawa to from year after year. Again and again, sapagkat temporary lang talaga ito. Amen? Nung pumasok si Kristo sa storying ito, dito sa binasa natin, doon lamang natin naunawaan na itong dugo na ito ay hindi na ito gagawin kahit kailan, kundi isang bisis lang ginawa ni Kristo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Si Kristo na ang nagbigay. Ito na yung permanente na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? So, kung kailangan, bago tayo mapatawad, kailangan may dugo muna na ma-shed po. Dito po sa binasa po natin. Amen? So, ngayon po, sa una pong ating pong pag-aaralan is about forgiveness as always required a price. Amen? Bakit po?
Bakit po kailangan po natin i-require po ng halaga na walang hindi pira kundi ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Amen? From the very beginning, kung napansin po natin kung nung pumasok ang kasalanan ng kasalanan sa tao sa pamamagitan po ng ating mga ninuno ni Adam and Eve, doon pa lang makita na po natin na ang forgiveness is very costly. Nung nag-disobey si Eva at saka si Adan sa Panginoon sa sinabi na huwag niyong kainin ang kaisang bunga ng puno na nasa gitna ng garden ito. Nung nag-disobey sila, kinain nila, doon pumasok ang kasalanan. Anong ginawa nila nung tinawag sila ng Diyos? Nagtago ang mga taong ito. Si Eva at saka si Eve. Si Eva at saka si Adan, sorry. Nagtago sila. Anong ginawa nila nung nakita nila na sila ay hubot-hubad? Anong ginawa nila? Nagtahi sila ng dahon ng fig tree. Amen? Pero hindi ito sapat para matakpan ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kahubaran. Anong ginawa ng Diyos nung sila ay tinanong, nasaan kayo? Sinabi, nagtago kami. Anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng balat ng isang hayop. Doon pa lang nakita na po natin na siyempre kapag yan ang gagamitin mo, kinuha mo yung balat ng isang hayop, doon pa lang makita natin na it's costly na. It cost life. Amen? Pinatay na yung hayop para kunin lamang yung damit, yung skin para po sila takpan. Amen? Ganun ang ginawa ng Diyos. Pero nung pumasok si Kristo, siya na mismo nag-offer sa kanyang sarili para ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya po mga kapatid, from the very beginning po mga kapatid, doon po ay ang pagpapatawad po is very costly na. So, yung po ginawa nila ni Adam and Eve, no, mga kapatid. Every forgiven sin is left blood on the ground. Amen? Nung si Kristo ay nanalangin bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, naranasan niya naranasan niya na mismo kung gaano kahirap ang kanyang papagdadaanan. At doon tumulo ang dugo niya sa kanyang mga mata. Amen? Sa kanyang pawis. Amen? Naging dugo. Nakita po natin kung gaano kahirap po mga kapatid. Amen? Bakit kailangan po ang pagpapatawad ay may dugo na po dumanak sa ground, sa lupa? Bakit? Sapagkat ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kamatayan. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kamatayan po mga kapatid. Kaya po nung tao ay nagkasala, sigurado ang kabayaran noon ay kamatayan. Amen? Pero yung kamatayan na yan, dapat tayo ang magbataan yon. Pero kinuha ito ni Kristo. For the wages of sin is death. Tayo dapat yung mamamatay. Amen? But sinabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen? In Christ Jesus. Kinuha niya mga kapatid. Amen? Hello? Kaya po hindi po madali mga kapatid. Hindi po dapat natin, kumbaga, isipin na napakalight lamang po. Seryoso po ang ating Panginoon. Kaya dapat po sa ating pong paglilingkod sa Diyos, tayo po ay seryoso mga kapatid. Kasi hindi po madali ang pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Hallelujah. Sabi po roon sa Genesis chapter 3 verse 21, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Diba? Anong napansin natin dito? Sobrang mahal ng Diyos ang tao. Amen? Dahilan sa sobrang mahal ng Diyos ang tao, hindi niya pinabayaan. Dinamitan niya. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa mga kasalanan na yon. Amen? Kailangan niya ng substitute. Kailangan natin ng substitute mga kapatid. At ang substitute na to ay ang ating Panginoon Kristo. Amen?
Kung hindi binigay sa atin si Kristo, mga kapatid, sigurado tayo ang dadala ng hirap na yon. At sigurado wala tayong sinasabing buhay na walang hanggan. Amen? Napakahirap po, mga kapatid, kung ganun ang mangyari sa atin. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Panginoon Kristo na inoffer niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Amen? So forgiveness could never happen na sinasabi lamang po ng Panginoon, na sinalita lang po niya, na sinabi niya, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Ang sabi sa chapter 5 of Romans, chapter 5 verse 8, ang sinabi niya, di ba, He demonstrated His own love towards us. While we were yet sinners, Jesus died for us, mga kapatid. Siya po yung nag-substitute sa atin. Amen? Hello? Pangalawa po, blood was required because sin is serious. Amen? Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Sometimes we often underestimate the sin. Amen? Nanangatwiran tayo, we make excuses, no? Alam po natin, mga kapatid, na ang kasalanan, no? Ito po, sinabi nga po rito, but God never minimizes sin because sin destroyed what He loves. Amen? Nakakasira daw ang kasalanan sa mga minahal ng Diyos. Amen? Una, breaks fellowship with God. Kaya nung sinabi niya na ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaharian ng Diyos, doon lamang natin nakita na ang tao ay nahiwalay na sa Diyos. Amen? We are separated because of sin sa Panginoon. Amen? Hello? At dito nagpasimula na ang ating buhay as a human, no? Ito po ay nagpaalala sa atin na tayo po ay namatay spiritually nung ang ating pong ninuno ay nagkasala. Amen? Doon po natin nakita na tayo ay separated sa Panginoon. We are separate sa Panginoon. Kaya po, hindi po tayo makaabot sa kaharian ng Diyos. Amen? Dito din po, dahilan sa kasalanan, yung corruption nagsimula sa ating mga puso. Amen? Hanggang nakarating sa ating mga tahanan. Hello? Naranasan nyo ba yun? Pati sa tahanan, nagkaroon na ng corruption? At sa Pilipinas ngayon, nasaan ang corruption? Nakarating na sa flood control. Amen? Yes. Sapagkat ang kasalanan ito, mga kapatid, bakit nakarating sa mga nasyon, sa mga bansa? Sapagkat ang ugat po nito, ang pinag-ugatan po nito ay ang kasalanan. Hindi magagawa ng tao ang mga corruption na ito kung hindi sila punong-puno ng kasalanan sa kanilang puso. Kapag ang tao ay walang Diyos sa puso, sigurado kahit anong gusto nilang gawin ng mga corrupt practices, magagawa nila dahil wala silang takot sa Diyos. Unang-una, wala silang Diyos sa kanilang puso. Amen? Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya po nagagawa ng mga tao yung mga bad things, mga kapatid, sapagkat wala silang relasyon sa ating Panginoon. That's the reason why tayo mga niligtas na tayo, mga nakakilala na sa Panginoon, we have the responsibility to tell these people, to pray these people. Kaso nga lang, ginagawa natin ngayon sa mga tao na mga gumagawa ng mga ganung bagay, mas lalo pa natin silang dinidiin. Hindi natin sila pinagpipray. We have to pray for them because their spiritual eyes is closed. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, they are blinded by the God of this world. Sino dapat ang tutulong para mabuksan ang kanilang kaisipan sa mga bagay na yon? Tayong mga mananampalataya, mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat mayroon tayong online streaming. Kahit saang lupalop ng mundo, kaya tayong abutin. Kaya natin maiparating yung salita ng kaligtasan sa lahat ng sulok ng mundo sa mga oras na ito. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah.
Ano pa? Ang Book of Hebrews nito ay nagtuturo sa atin na yung blood ay nagre-represent po ito ng buhay. Amen? Sa Leviticus chapter 17 verse 11, sabi po roon, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement of your soul, for it is the blood that makes atonement for the soul." Dalawang beses sinabi. Amen? Ang buhay, mga kapatid, ay nagmumula sa dugo. Kaya po sa Old Testament, mga kapatid, hindi po nila, kapag nagkatay sila ng mga hayop, hindi po nila inaano yung dugo. Hindi po nila kinakain ang dugo. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga ibang tao na hindi pwede kainin ng dugo. Bakit? Ang dugo ay nagre-represent ng life. Amen? Yung mga hayop na kanilang kinakatay dati, kainin nila siguro yung mga laman, pero ang dugo, hindi nila pwedeng kainin yan. Ang dugo ay ino-offer sa Panginoon, sa altar ng Panginoon. Amen? So when the blood was shed, a life was being laid down in place of another. Amen? Nung ang dugo ni Kristo ay dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na yan, maliwanag po na nagbigay po, nagdala po ng kaligtasan sa ating mga tao. Amen? Hallelujah. Forgiveness is not God pretending sin doesn't exist, but forgiveness is God dealing with sin fully and justly. Amen? And number 3 po, mga kapatid, the old sacrifices were a shadow, not the solution. Ito yung sinasabi natin kanina, na ang mga sacrifice na ginawa po sa paghandog po sa Old Testament, ito ay shadow lamang sa mga bagay na darating. Amen? Kung ang shadow ay, ano bang pagkakilala natin sa shadow? Pag maliwanag yung araw, dito sa likod ko mayroon shadow. Amen? Nakikita natin ang shadow. Pero hindi yung totoo na ang katawan ko yun. Ko mismo. Shadow lang siya. Anino lang. Amen? Hindi siya talaga yon yung yung katawan. Kundi anino lamang po. Ganon din po ang sinabi dito sa salita ng Panginoon. The old sacrifices were a shadow, not the solution. Kung may solution na sinasabi, mayroon problema. Amen? Tama? Anong problema dito? Yung kasalanan ng tao, yun na naging problema. Amen? Hello? Tama? Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 1, ang sinabi po rito, animal sacrifices insufficient. No? In verse 10, sabi po rito, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of things. Tama? Hindi ko makita masyado. Sabi mo rito, and not the very image of things, can never with the same sacrifices, which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. So kaya po sinabi na pag shadow, hindi pa talaga siyang totoo. Hindi pa siya, kumbaga pantabon lang siya. Amen? Kaya nga sinasabi doon na ang mga Israelita, they are offering animals every year para takpan ang kanilang kasalanan. Pag sinabing takpan, hindi naalis. Tama? Nung dumating si Kristo, doon lamang nakuha yung, kumbaga doon lamang po, kumbaga yung totoong pagtanggal doon sa mga kasalanan na yon. Amen?
Kung ang dating mga dugo ng animal, ang mga hayop ay takpan lamang ang kasalanan ng tao, ngunit ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay siyang nag-alis ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Because animal blood could cover sin, but never remove it. Amen? Dito po sa binasa natin na in-explain that this sacrifice were temporary, repetitive, incomplete. Amen? They pointed forward to something and someone greater. Every lamb on the altar whispered a prophecy, one day a perfect sacrifice will come. Amen? Si Kristo ay from the very beginning, siya na yung mga prenopiside, mga kapatid, sa Old Testament. Na siya ang darating na tagapagligtas. Amen? Siya ang Diyos na magbibigay ng tunay na kaligtasan at tunay na pagpapatawad sa kasalanan ng mundo, ng mga tao. Hello? Siya ang darating, mga kapatid. Yun ang sinasabi dyan. The good thing to come. Amen? And then number 4, sinabi po, Jesus paid the full cost of forgiveness. Yun na yung dumating. No? Yun na po si Kristo. Then the fullness of time, Jesus entered the story. Na-fulfill na po yung mga propesiya sa Old Testament about the Messiah, about the tagapagligtas. Not with other animals, not with other priestly rituals, but in His own blood, mga kapatid. He was sinless, yet created as sinful. Biruin mo, mga kapatid, walang ibang magagagawa niyan, kundi ang ating Diyos lamang. Ang ating Panginoon Kristo lamang. Wala siyang kasalanan, pero trinited siya na makasalanan. Para lang po tayo mabigyan ng buhay na masagana. Para ma-enjoy natin yung sinabi ng Diyos Ama, that sinabi ni Jesus Christ mismo na pumarito siya para magbigay ng buhay na masagana, para ma-enjoy nyo yung buhay na masagana. Pero dati nung wala pa tayo kay Kristo, hindi natin na-enjoy yan. Bakit? Hindi pinaghihiwalay tayo ng kasalanan. Amen? He was innocent, yet condemned. Amen? In James chapter 5 verse 6, sabi po rito, you have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, nagpakumbaba siya. Ganon yung karakter ng ating Diyos. Na siya ay mapagpakumbaba kasi kung hindi nagpakumbaba ang ating Panginoon Kristo, sigurado hindi mangyayari yung pagliligtas sa atin. Kung nag-resist siya. Amen? Innocent siya pero kinundim siya. Pero hindi siya nanahimik siya sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay maibalik sa Diyos, maibalik ang ating relasyon sa ating Panginoon Kristo at tayo umuli ay maidugtong at magkaroon tayo ng buhay na masagana. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Si Kristo din po ay isa pong perfectong tao. You know? He is a perfect yet crucified. Why? No? Ito yung prinopisay sa Kanya. If you remember Isaiah chapter 53 verse 5, no? Si Kristo ay kailangan mamatay para sa atin. Amen? Biruin mo yung isang taong walang kasalanan naging makasalanan. Dahilan pinatong lahat ng kasalanan natin sa Kanyang balikat. At yung kasalanan na yun, yung bigat na nararamdaman ni Kristo na kung bakit siya, nung nanalangin siya sa Ama, nandun na siya sa cross, nakita pa rin niya ang mga tao, pinakita pa rin niya ng pag-ibig sa mga tao. Sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kinalimutan ng Diyos pansamantala, ilang minuto, ilang oras, ang kanyang kaisa-isang anak na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para mabigyan ka ng buhay na masagana, mga kapatid. Amen? Ganun po kahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Hinayaan niya muna ng ilang oras, ilang sandali na matay si Kristo, pero hindi niya pinabayaan na manatili siyang patay. Kundi sinabi niya na sa propesya na mabubuhay siya after 3 days. Siya mismo nagsabi na kapag
gibain yung templong ito, itatayo ko after 3 days. Amen? Hallelujah. Itong chapter 9 ng Book of Hebrews, no? Ito po ay nagdeklara na si Kristo ay pumasok sa heavenly sanctuary once for all, securing our eternal redemption. Amen? At the cross, nakita po natin that justice was satisfied. Amen? Mercy was released. Yung awa ng Diyos ay napalaya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang awa ng Diyos para sa mga tao, yung sinabi niyang mahal niyang tao, yung awa na yan ay nai-release niyan doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? At ang forgiveness na sinasabi, ito po ay bayad, fully paid. Hindi po iPhone 17 na fully paid. Amen? Forgiveness was fully paid for mga kapatid. Fully paid, hindi feed. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi niya ninegotiate ang kasalanan. Amen? Hindi lamang niya ninegotiate yung kasalanan na yon. Dahil kasalanan ng tao, no? Sasabihin, hayaan mo sila. Amen? Hindi niya sinalita na patawarin ko yung tao. Hindi lang niya sinabi yon, kundi binili tayo. Sabi pa sa Bisaya, binili tayo ng hamiling dugo ni Kristo. Amen? Hello, palagpakan natin ang Lord. Amen? He purchased it, mga kapatid. Mayroon pa? Amen? Binili tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo by His own blood. Kaya po, sabi ko po kanina na hindi po cheap po ang kaligtasan natin. Hindi po madali. Amen? Sapagkat dugo at buhay ng ating Panginoon Jesucristo ang nakasalalay. Amen? Sabi nga, may narinig akong isang joke ng isang pastor na may isang barangay daw na parang nangailangan yata ng, I don't know kung tama yung ano ko sa inyo, no, na nangailangan sila ng donation. So, parang parang samahan ng mga hayop, no? Sabi ng isang hayop, kailangan namin ng donation. Kahit ano ang gusto nyo, basta kailangan namin. Sabi ng manok daw, sa akin, ang i-donate ko, itlog, ako nang bahala. Tapos ang katabi niya, baboy. Sabi ng, ikaw, ang i-donate mo, bacon. Sabi ng manok. Sabi niya, ikaw, ang mo naman, bacon yung i-donate mo. Sabi ng baboy, sa'yo madali lang sabihin kasi iiri mo lang yung itlog mo, lalabas na yung egg. Pero ako kailangan mamatay muna bago kong makaproduce ng bacon. Amen? So ganun yung kahalaga mga kapatid ang ating kaligtasan. Binili tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po madali. Kailangan muna mamatay para yung dugo na itumagas. Amen? Hallelujah. Kaya po, bayad tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan. Bayad ang buong sanlibutan na sinabi ng Diyos. Ano po dapat ang gawin natin? Dapat ang gawin ng mga tao ay talaga sinabi na lang na manampalataya na lamang po tayo sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mahirap ba yon? Amen? Baka sa may mga nanonood sa online, no? Hindi po mahirap ang inihiling ng Diyos para sa kaligtasan natin ngayon. Manampalataya lang tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y pumarito, no? At siya ay mamatay after 3 days na buhay at siya ay bumalik sa langit at siya ay nangako na babalik ulit dito para kunin yung mga anak niya. Amen? So, ganun po yung dapat po nating gawin para po maano po natin yung kaligtasan, makuha po natin ang kaligtasan.
So, ayun. Forgiveness is a gift from God, but it was not free to Him. It was costly through His sacrifice on the cross. No? Ano daw? Forgiveness is a gift from God, but it was not free to Him. Ang kapatawaran na sinasabi doon ay kaloob ng Diyos. Pero para sa kay Kristo, hindi ito libre. Amen? Bakit? Binili niya ito ng mahal. Binihili na ito niyang kanyang buhay mismo. Amen? Kaya ang gagawin po natin, for we are being saved, di ba? Sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for we have been saved through faith. Amen? By grace through faith in Christ Jesus. Di ba? Pananampalataya na lang man dapat ang gagawin natin sa kay Kristo. Wala na pong iba. Hindi na po dapat tayo magpapako sa krus ng Kalbaryo, lumakad ng paluhod, kundi manampalataya lamang po tayo sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, panglima po mga kapatid, I think this is the last, wala na po tayong oras. Sabi po rito, if forgiveness cost Jesus everything, then it cannot mean nothing to us. Kung kung ang kapatawaran ay talagang it was cost for Jesus for everything. Bakit everything? Kasi buong buhay niya ay binigay. Amen? So sa atin, mga kapatid, hindi po madali. Amen? Hindi po basta-basta. It cannot mean nothing to us, mga kapatid. Napakahalaga, napaka-importante po na malaman po natin yon, mga kapatid. Amen? The reason po mga kapatid na hindi po tayo seryoso sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi natin naabot, hindi natin masyadong naunawaan ang ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Kailangan po natin mga kapatid na maunawaan. Forgiveness is free to receive. But sabi nga dito, devastating, expensive to provide. Amen? Bakit devastating and expensive to provide? Again, because it's very costly. It's not about money, kundi ito about life of our Lord Jesus Christ. Amen? Grace is not cheap. It is covered in scars. It flows from the cross. Ito mga katotohanan, mga kapatid, sinabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God Christ forgave you. Amen? So, mga kapatid, para po mas marami pang mga tao na makakilala kay Kristo at makatanggap ng kaligtasan, kailangan po tayo maging kind sa lahat ng mga taong ito. Amen? Maaring hindi sila pabor sa atin, pero mahalin pa rin natin. Sinabi nga ni Paul dyan, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God forgave Christ. May mga tao, hindi na tayo lalayo, may mga Kristiyano, may mga sinasabing mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, kasama pa mismo sa church. Minsan may mga alitan, may mga hindi pagkakaunawaan. Mga kapatid, if we are really forgiven by God, madali tayo magpatawad sa ating kapwa. Amen? Hello? Sinabi diyan, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Amen? Pag sinabi lang natin, patawarin na kita, mahirap, di ba? Pero mas mahirap yung ginawa ni Kristo. Pero dapat yan ang gawin po natin, mga kapatid. Hallelujah. In 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19, sabi po rin, knowing that you are not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your sinless conduct received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb without blemish and without spot. Amen? We are redeemed by, sabi pa nga doon, with corruptible things, not redeemed with corruptible things. Amen? Pinalaya tayo mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Sabi po roon, the Lamb without blemish and without spot. Amen? Kaya
mahalaga po mga kapatid na balikan po natin ang salita ng Panginoon. Mahalaga po na pagbulay-bulayan po natin, ano po natin yung ating kumbaga tingnan po natin ang ating buhay spiritual. Kung saan na tayo, ano na ba ang narating ng ating spiritual na mga buhay? Mayroon na ba tayong karakter na nagmumula sa Diyos? Mayroon na ba tayong fruit of the Holy Spirit sa ating buhay? Maari mayroon tayong 8, 7, 5, at least mayroon tayong ginagawa, amen? Until ma-reach natin yung pangsyam na self-control, amen? Minsan doon tayo lahat bagsak sa self-control na sinasabi. Pero at least meron tayong naumpisahan. Pag naumpisahan natin yung sinasabing fruit, yung pag-ibig mga kapatid, yung 8 susunod po yon. Amen? Kaya isa lang ang bunga ng Holy Spirit, ang pag-ibig. Amen? So palakpakan po muli natin ang Diyos. Hallelujah. So, this truth, confront us in 3 ways. Sabi pa nga po rito, una po mga kapatid, receive forgiveness humbly mga kapatid. Amen? We are not forgiven because we are good. Tama? Hindi po tayo pinatawad ng Diyos dahil tayo mabuti. Amen? We are forgiven because He is faithful po mga kapatid sa atin. Amen? Dahil tapat po ang Diyos sa Kanyang pangako. Tapat po ang Diyos sa Kanyang sinabi na mahal niya tayo mga kapatid. Pangalawa po, repent seriously. Amen? Kapag tayo ay nakakomit ng kasalanan sa Panginoon o sa ating kapwa, we have to come to Jesus. We have to ask forgiveness. Kailangan po natin na humingi ng tawad sa ating Panginoon. Seriously mga kapatid. Amen? Kasi kapag hindi po tayo humingi ng tawad sa ating, kapag tayo po ay nagkasala sa Panginoon, maging sa ating kapwa, kapag hindi po tayo naghingi ng tawad, hindi po tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sin is sin, mga kapatid. Kasalanan ay kasalanan. Maliit man na maliit o malaking kasalanan, ito ay kasalanan sa tingin ng Diyos. Amen? Kaya po, we have to repent seriously, mga kapatid. Sabi po rito, if Jesus bled for sin, we cannot play with it. We turn from sin not out of fear, but out of gratitude. Amen? Pangalawa po, pang-tatlo po, sinabi po rito, forgive others sacrificially. Dito po yung sinasabi ko nga po na napakahirap humingi ng tawad mga kapatid sa ating kapwa. Kaya sinabi ko nga kanina na it cost life. No? Pero kung alam na natin na yung ginawa ni Kristo sa atin, ganon kahirap, ganon kahalaga, madali na lang tayo magpatawad sa ating kapwa. Amen? Hello? Amen? We forgive not because people deserve it, but because Christ forgive us at great cost, mga kapatid. Amen? Pinatawad tayo, papatawad tayo ng ating kapwa, mga kapatid. Mapatawad natin sila because kailangan nilang kapatawaran. Because God, Christ forgive us yung halaga na sinasabi natin kanina. Amen? So, para po sa ating pong last po na wala na po tayong oras, no? Sabi po sa Luke chapter 23 verse 34, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Mismo si Jesus na nalangin doon sa mga tao na nakikita niya ng mga kasalanan. Amen. Tayo mga kapatid, kapag may nagkakasala ba sa atin, pinapatawad ba natin? Nakikita ba natin sila? Nasasabi ba natin sa Panginoon, sa Diyos Ama, na Ama, patawarin mo itong kapwa ko, patawarin mo itong kapatid ko. Amen? Dapat yun ang ginagawa natin. Amen? So, yun po mga kapatid, sana po ang mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa mga oras na ito po'y magbigay sa atin ng liwanag sa ating kaisipan, ito po'y magbigay ng assurance sa ating kaligtasan, ito po'y magbigay sa atin na mas lalo pang dagdag na pananampalataya para po tayo ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Makapapatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Tatandaan po natin that we bought by Christ, no, ng kanyang banal na dugo. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, O God. Lord, maraming salamat
sa biyaya, Panginoon, ng buhay na mayroon kami. Salamat for our salvation, Panginoon, O Lord. Panginoon, salamat, O Diyos, na ito po, O Diyos, ay iyo pong binili ng mahalaga, O Diyos, na iyong banal na dugo, O God, kung bakit kami naririto, Panginoon. Kung bakit, Lord, dama namin, Panginoon, na kami ay iyo na pong pinatawad, O Diyos, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, ang iyong mga salita at aming naririnig, Father God. Salamat sa umaga pong ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na silyuhan mo, O Diyos, once again, Lord, ang mga salita mo sa aming mga tablita ng aming mga puso, O God, upang ito po'y magsilbi, Panginoon, na aming pong guide. Lord, magdidirect, Panginoon, sa amin buhay spiritual, Panginoon. Saan man kami paparoon, ano man ang aming mga sitwasyon, ano man ang aming mga pagdadaanan, O Diyos, ano man ang mga persecution, Lord, na aming pong madadatnan, Panginoon, Lord, mararanasan in the future, Lord. We will continue to hold on, Panginoon, sa iyong pangako, sapagkat, Lord, seryoso po, Panginoon, ang iyo pong pagkaligtas sa amin, Panginoon. Hindi po namin baliwalain, O Diyos, ang pagpapatawad and the remissions of our sins, Father God. Lord, maraming salamat. Help us, Panginoon, to grow, Panginoon, ang aming spiritual na mga buhay, O Diyos. Help us, Panginoon, na kami po'y maging tapat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito, O Diyos, na ang mga salita mo ito po'y manatili sa bawat puso namin, Panginoon. Lord, anumang narinig namin, O Diyos, sa mga oras na ito, ay dalangin namin, Lord, by your help, Panginoon, sa pamagitan ng Holy Spirit, malakaran po namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po namin, Ama, binabalik lahat na kapurihan, lahat na pagsamba at pinakamataas na papuri, Panginoon. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Amen. Magandang gabi, umaga po at palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Praise God. Kala ko may susunod pa. Kainan na palang susunod, ano? Amen. So, busog na tayo sa spiritual. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin at ang ating pong benediction. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Maraming salamat sa pagkakataon muli, O Diyos, na iyo po kaming binigyan, Lord, ng oras, panahon upang sambahin ang iyong dakilang pangalan, O God. Ama, sa umaga pong ito, Lord, maraming salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Lord, continue to bless this church, Panginoon. Continue to bless our pastors, O Lord, ang aming pong mahal na pastor, Lord, ang aming leader, Pastor Wilmore Lipnica, O Diyos. Pastor Charles, Panginoon, Pastor Oliver. Lord, sa lahat ng mga pastors sa Pilipinas, O God, Lord, sa Abu Hamor, Panginoon, Lord, salamat na patuloy mo, Panginoon, pagpalain, O Diyos. Lord, patuloy mo, Panginoon, bigyan, Panginoon, ng kalakasan espiritual, O Lord, upang kami po ay maging daluyan, Panginoon, ng mga pagpapala mo, O Diyos. Lord, lahat ng mga kapatiran dito, O Lord, sa lahat ng QEC, Lord, sa mga outreaches namin, Lord, around dito sa Pilipinas, O God, sa dito at sa Pilipinas, Lord, patuloy mong pagpalain, O Diyos. Lord, kung mayroon man kailangan ng healing, Lord, abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Kung mayroon na kailangan ng trabaho, Lord, ikaw po ang aming Diyos na provider sa lahat, O Diyos. Kaya sa oras nito, Ama, maraming salamat, Lord. Panginoon, maraming salamat din po, O Diyos, sa mga pagpapala, Panginoon, na physical na aming pong kakainin, Lord, sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, aside from spiritual na pagkain, salamat, Lord, sa pag-provide mo nito, Panginoon. Lord, ang mga tao na ginamit mo, mga kapatiran, O Diyos, sa pag-provide nito, O Diyos. Pagpalain mo, ibalik mo sa kanila, Lord, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ang mga pagpapala, O Diyos. Maging sa lahat ng mga gawain ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng lahat na pangangailangan. Lord, lahat, Panginoon, na kanila pong desire, O Lord, ay pong ipagkaloob sa iglesyang ito ng QEC, especially dito sa Alcor, Father God. Lord, maraming salamat, O Panginoon. Salamat sa pag-ibig ng aming Panginoon Kristo, O Diyos. Lord, na ibinigay mo ang iyong buhay, ang iyong sarili para sa amin, Lord, para magkaroon po kami ng buhay na masagana, O Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Lord, by the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the complete fellowship of the Holy Spirit will continue, Lord, na mararanasan ng iyong mga anak ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Hallelujah. Thank you,
Lord. Hallelujah.